Magandang umaga sa inyong lahat dyan mga kababayan. So ngayon po ay inimbitahan kami mga kababayan dito sa mga katribo po na papuntahin kami doon sa SLT o School of Living Tradition ng mga tribong Ata mga kababayan. So nagkataon ngayon na marami pong bisita ang pupunta. Meron ang pumunta at meron ding papunta pa mga doktor sa mga bisita. So ngayon mga kababayan, dito po yung mga nag-manage dito mga kababayan, sila Efren, Gimpulangan family, lahat ng Gimpulangan family. So maraming salamat sa inyong pag-imbita para makapasok kami dito ngayon. So ang goal ngayon mga kababayan ay nais rin naming makita ninyo ang kagandahan ng view doon sa loob at ma-share din namin yung pinagsikapan po ng mga Gimpulangan family. So abangan yung mga kababayan pagpasok natin ngayon. Ano namin dito? Ito yung kapatid niya mga kababayan. Ito yung maintenance doon sa loob. Sulod ka, friend? So ito po yung kanilang mga kababayan, Mount Kalasasan. So ang Mount Kalasasan mga kababayan, dyan po nila nilagay yung SLT ng mga tribong Ata, School of Living Tradition. So makikita natin doon sa loob kung paano na i-preserve nila ang kanilang kultura. So ngayon, titingnan natin ngayon. Ayun, mga motor. So baka next time mga kababayan, mapaayos po yung daan dito sa loob kasi nagsisimula pa po yung SLT ngayon ng tribong Ata. Daan mo gada pre Gani. Daan. At ngayon mga kababayan, tayo po ay andito na po sa SLT po ng tribong Ata mga kababayan At makikita natin dito ang gagamitan ng mga kultura noon kung paano sila namumuhay sa panahon po nila noon. So, ang ganda ng view dito mga kababayan, makikita natin dito ang kilometer 26. Diyan po kami nanirahan, Sila Piking Bombay, si Ma'am Aya, andyan din ang bahay ni Nanay Lorna. So, ngayon, papunta tayo dito mga kababayan sa pagsisimula po ng mga bahay ng mga katutubo. Ang sarap po ng hangin dito mga kababayan. Ang ganda. Ang ganda po ng hangin dito mga kababayan. So dito po nagsisimula. Yan ang view. Tingnan niyo ang view mga kababayan. So dito po nagsisimula mga kababayan. Dito natin makikita ang pagsimula po ng kanilang mga ginawang mga bahay. At meron din itong iba't ibang mga kaganapan sa bawat mga kababayan, bawat building. Katulad dito mga kababayan, ito po yung tinatawag nila na bahay o husayanan. Kanilang, kung sa English mga kababayan, ito po kanilang Hall of Justice. Yan. So dito nila pinag-uusapan yung mga problema siguro ng mga katutubo noon. Bahay, husayan, baloy husayanan. At sa babayan, ito po yung kanilang pagkatapos silang mag-harvest po ng kanilang palay. So dito nila sa itaas mga kababayan, dito nila nilagay yung mga palay na na-harvest nila. Pagkatapos dito nila parang sasayawan nila mga kababayan ba? Yan, kanilang pinapakapakan yung mga bunga sa palay para mahulog sa ilalim. Sa ilalim naman mayroong na nakasangga na siguro trapal or ano bang gamit nila noon. Banig. Yung gawa po ng mga katutubo na banig. At pagkatapos yung mahulog yan sa ibaba mga kababayan, dito. So kunin nila dito mga kababayan yung mga palay na nahiwalay na mula sa kanyang puno. Dito na naman sila sa taas. Dito mga kababayan. Ikot kayo dito mga kababayan. Dito sila aakyat.
Oh, dito. Tapos dala nila yung mga palay na galing dyan sa ibaba. Pagkatapos na natanggal doon sa kanyang mga puno. So dito nila ginawa mga kabayan, no? Nakakatakot pala. Dito mga kabayan. Dito ka mga kabayan. So dito nila mga kabayan, ginanon yung mga bunga. Tapos yung mga wala nang gamit o walang laman, so mapadpad siya sa hangin, mahiwalay siya sa merong laman na kasi mabigat man yung merong bigas. So dyan malaglag sa ibaba. So yung walang laman, doon sa labas na. Kaya yung dyan sa nailagay dyan sa banig, sa lalim, so yun yung gagawin nilang bigas. So ito po yung kanilang mga kaganapan o pamumuhay noon ng mga katutubo. Ito po yung paraan ng kanilang pamumuhay noon ng mga katutubo o mga tribong Ata. So makikita natin mga kababayan, na simple lang talaga ang kanilang pamumuhay. Pero makita natin ang kagandahan, meron ding pagka-organisar o organize. No, so ngayon, dito tayo mga kababayan. Ito ngayon parang kanilang malaking bahay. Yan. Kung titingnan mo sa labas, medyo maliit lang siya. Pero pag titingnan mo sa loob, napakalaki pong tingnan mo mga kababayan. Yan. Napakalaki po yung ano niya sa loob. Yan. So ito po yung tawag ng Baloy Husayanan. Tawag po ng mga katutubo. Para sa modern ngayon mga kababayan, so ang Baloy Husayanan po ay matatagpuan natin dyan sa Davao City, sa Ikuland o Hall of Justice. So ngayon mga kababayan, patuloy tayo doon. Ang mga bisita ngayon mga kababayan ay andun na sa loob. So ito po yung tinatawag nila na kubkob. Yan. Ito po yung tinatawag ng mga katutubo na kubkob. So ito po yung mga bahay nila noon. No? Ito po yung paraan nila ng paggawa ng bahay. Tapos makikita ninyo mga kababayan, ang kanilang mga gamit noon mga kababayan ay wala pang mga pako. Kasi andyan lang man sila sa kagubatan. So ang gamit nila yung mga uway, ang mga materialis ng bahay, ang dingding nila, mga balat ng kahoy. Ito parang ano ng mga uway, dahon ng uway. So ito lang po yung mga gamit nila para sa kanilang mga bahay, no? So makikita natin na lahat ng materialis nila ay makukuha lang nila doon sa kagubatan mismo o sa lugar lang na kanilang tinitirahan. Sa paligid lang, andyan po kanilang mga materialis. So yun mga kababayan, no? So makakita tayo ngayon ng mga katutubo na nakapagdamit ng tribal costume. So yun po yung tawag na kubkob. Pagkatapos, dito makikita rin natin ang kanilang tribal museum. So ito mga kababayan, no? Yan. So makikita natin dito ang kanilang mga product na natapos, no? So tingnan nyo dito mga kababayan. So ito po yung kanilang mga produkto o mga damit ng katutubo no na ginagawa. Yan. So meron pong mga iba't ibang klase. So makikita natin mga kababayan. Tapos para po sa mga katutubo, ang lahat pong mga design ay meron pong kahulugan ito, no? Bawat tuldok ay meron talaga daw kahulugan para sa kanila. So dito makikita din natin ang mga gamit ng mga katutubo noon sa kanilang mga siguro mga self-defense para po sa kanilang mga kaaway o sa mga wild animals, no? O daming mga gamit nila. Mga pinatulis na materials na galing sa posibleng kawayan or iba kapamilya lang ng kawayan mga kabayan. Yan dito, napakatulis. No? So ito po yung mga kanilang mga kagamitan o tribal museum. So makita natin ang kanilang mga produkto mga kabayan ito. Ito yung mga produkto nila. Yan, no? Mga bagong stock nila. Mga ginagawa nila para pang mapagpipirahan nila, no? Pangbinta nila. So tayo dito mga kabayan sa ibaba. Yan mga kababayan ay isang uri din ng bahay po ng mga katutubo noon. So kung makikita nyo, kung mapansin nyo mga kababayan, walang hagdanan o daanan para po makapunta sa taas. So ang ganyang klase mga kababayan, ginagawa yan ng mga katutubo, ay meron din niyang meaning. Pag ganyan, tawag nila kasi niyan, para makita nila yung ano yung nasa ibaba. Posible bang nasa critical na panahon sila, baka mayroong mga kaaway, or mga, kasi kadalasan, pag nasa
kagubatan noon, maraming mga wild animals, mga pumapatay ng tao ng mga animals, no? Kaya gumawa sila ng ganyan para po depensa sila sa kanilang sarili. So hindi man makakyat yung mga wild animals, mga kababayan, no? Kaya diyan din nila nilalagay yung kanilang mga stock na mga pagkain or harvest nila. Diyan nila i-preserve sa taas. Pag makikita nila noon, mga kababayan, na walang hagdanan na nakalagay pababa, walang hagdanan, hindi mo makita yung hagdanan, so na ibig sabihin mayroong tao diyan sa taas, no? Pag makita ninyo na walang mayroong hagdanan nakaganyan sa baba, so ang mga tao na nanirahan diyan ay andun sa kanilang sakahan. So yun po yung bahay na nakalimutan ko ano yung tawag nila diyan na bahay. Tapos ano sa tawag, ano? Salapong? Alapong. Lapong pala yung tawag, mga kababayan. Kaning isa dong? Lapong, di ba? Ang kaibahan dito, mga kababayan, parehas lang sila, mga kababayan, no? Nasa kahoy. Tingnan nyo, mga kababayan, nasa kahoy po yung bahay. Yan. Pero ang kaibahan lang dito ay meron pong hagdanan. No, merong hagdanan. Ayan, merong hagdanan po papunta sa itaas. Tingnan nyo ang mga magagandang mga dilag. Magandang dilag. Yay! Meron din. Kisay ka ba ninyo ito rin, Bisa nakato ninyo? Mga kapitbahay namin ito dito doon sa mga kabayan, no? Bandisais. So ito pangalan nyo lang? Ayra. Salinas? Ayra. So ito yung mga pido? Api? Silay na silay. Salinas yung papay, no? Kini si Bualan. Si paano lang? Lin? Lia. Manghod mo nini mo lang, no? Ayra. Oh, manghod ni Ayra. Aman mong kauban ninyo? Nalad, no? Naman mo dili na pasignal? So yun, mga kababayan, no? So dito po sila nanirahan noon, noong unang mga panahon. Ito po yung paraan ng kanilang pamumuhay, kanilang paggawa ng mga bahay noon. So double purpose po ito, mga kababayan, para po hindi sila agad-agad matake po ng mga wild animals. Yan. Kasi aakyatin pa man ng kanilang bahay. Meron din ano dito, mga kababayan, no? Tingnan nyo dito. Yan. Parang hanging bridge. Yan, mga kababayan, no? Ikaw. So, hanging bridge siya, mga kababayan, no? Hinay na lang, dali. Explain ko sa inyo kung ano yung ginagawa nila dito, mga kababayan. Hindi na lagi na matumba. So, dito, mga kababayan, hindi lang. Dito, mga kababayan, dito nila tinatrabaho noon ang kanilang gagawing mga produkto nila. Doon sininita, mga kababayan, no? Galing sa labas. Ayun, no? Nets! Asa na, Nets? Diha. So, dito nila ginawa, mga kababayan, nilinisan nila yung dito nila binabalatan yung ginagawa nilang mga bag, yung ginagawa nilang nigo, or ginagawa nilang mga banig noon. So, yung basura nila, mga kababayan, ay nasa iisang lugar lamang. So, dito lahat sa ibaba. Kung makikita nyo dito, mga kababayan, napakataas. O, pakita ko sa inyo. Para mahulog yung cellphone natin. Yan, mga kababayan, no? Ayan. Lalim talaga. Yan. Ha? Ano sa? Oo, nakadikit lang siya sa kahoy, mga kababayan. Yung kanilang pundasyon, ayan, no? Kahoy, nasa kahoy lamang. Sige, baba na tayo. So, yun, mga kababayan, no? Yung iilan lang sa kanilang mga paraan sa pamumuhay noon. So, ngayon, marami pa doon sa loob, mga kababayan. Ang kanilang nilulutuan, yung tanggapan po ng mga bisita, andun din sa loob. Yung tribal village nila. So, explain ko lang sa inyo, nandun sa loob, mga kababayan, kasi maraming bisita ngayon doon. Mahiya tayo, makita tayo doon. So, pwede, makikita namin sa inyo, pero hindi ko na ma-explain, mga kababayan, no? Kasi marami na pong mga bisita doon, mga katutubo, na andun sa loob. So, ipapakita na namin yung kaganapan ngayon sa loob, mga kababayan. So, abangan niyo po ang kaganapan ngayon doon. Dito, mga kababayan, no? Tingnan nyo, daming mga tao. Kaya mahihiya tayo isa-isahin yung mga nila. Nandito si Dato, mga kababayan. Ayong buntag. Ano mga bisita ninyo? Ano na? Balik ko dito kadali sa crossing kay naay mo papel ko dito. At mga Itawagan ka? oh. Balik ako dali. Sige, sige, Dato. Dato, oh.
So, andito rin yung mga, ano, mga kababayan, no, mga tagabantay po ng tribo o tinatawag lang bahani. Dahil po, sa tribo mga kababayan, noon pa lang, meron na rin silang mga batas na sinusunod. Kaya meron silang bahay husayanan, baloy husayanan. Ay! Uy! Andito na po si Nanay Lorna na ang dancer. So, yun mga kababayan. Pagsayaw karon na. Nanayar mo? Oo, laki pagsayaw ka. Ito po yung kuya nila ni Efrain mga kababayan, Bimpulangan Family. Sila po yung nag-organize talaga dito para magawa dito ng ano, Bimpulangan Family. Grabe mga ano, bantay. No? Ilyas-ilyas, no? Aduhang ilyas. Jaya mo ilyas niyo. Nanaya sila? Dato rin? Dato? May gusto yung nato pabuho kayo, pawalan. Sige, klaro. Klaro si Gawas? Magta siya parang rin. Magtas ba? Ay, kaya. Nanayaw sila? Nanayaw? Ay, wala ita kaabot. Apil ka. Ayaw. Pwede. Wider mo. Wider mo nagdili, wider po. Kolektor. Klaro kayo sa ubos ba? Klaro kayo. Oo. Ito po yung view dito mga kababayan. Yan po yung view dito, no? Oram sauce. Ayaw na. Hangyo na nga, dili na lang Bayan, so andito po si Robert, no? Sila po yung taga-organize dito mga kababayan sa sa SLT. Ako yung dirada rin. Sige, magpuka na ko. So ngayon mga kababayan, ay sinanero na mga kababayan, no? So abangan niyo po ngayon mga kababayan, no? Pagpapalipad namin ng drone para makita po yung view dito sa loob ng SLT or School of Living Tradition ng mga tribong Ata. Kung paano nila na-preserve talaga yung kanilang kultura. So abangan niyo po yung pagpalipad natin ng drone. Yan si Nanay Lorna. Manaman mong sayaw, no? Ami kabot siya mong sayaw. Ayaw sa kay sayaw ni karon magbangkakaw ba? Hindi na kami nasama po sa sa Google Fight. Kuya mo sa uliya.
Saan ako ba? Ha? Listahan sa? No. Listahan sa utang. Nay, apil ni mo dito, Nay? Bata. Apil lo niya. Ang pangalan ko. Pangalan sa bata. Di ba picture? Naroon na ko. Dito si Ninita, mga kababayan. Hi, Kanet. Ay. So ayan, mga kababayan. Sayo karon. Ay, pangalan. Man. Dito si Angel, mga kababayan, no. Ay. Andito si Ninita, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, so punta natin ngayon dito ang tribal village, no? So ito po yung tribal village nila. So ito po yung kanilang mga bahay-bahay dito. Yan. So napakaganda pong view dito. Tinatawag nilang tribal village. Well, yan, no? Yun yung mga bahay nila. So napakaganda po ang view dito, mga kababayan, no? So makikita po yung view doon sa ibaba. Yan. Ito yung tribal village. Yan, so maraming mga bahay. Bawat bahay meron din mga nanirahan. Ay, ubto dia. Yung mga kababayan, no? So doon yung medyo mataas na, mga kababayan, no? So huwag na natin puntahan doon. Yan, no? Medyo malayo na. Kasi wala yung kasama natin ngayon. So yun po yung tribal village. Ito po yung pinakalis. Pero meron pa silang gagawin, mga kababayan doon sa dulo. Patuloy pa po yung proyekto nila dito. So ayan. So ang ganda ng view, no? Tribal village. Yun iwan ko ano, nakalimutan ko pangalan ng isang mga parang tower, mga kababayan. Yan, parang tower. Yan. So napakalakas ng hangin po dyan. Yan. Puntahan natin ngayon yung kanilang center o paano mga presentation. So meron ding vlogger dito, mga kababayan, no? Oh. May taong nagbuyong hindi vlogger. So ngayon, mga kababayan, punta natin dito sa kanilang silbi ground, mga kababayan, no? Kikita doon kung saan ginagawa nila ang kanilang mga okasyon nila. So dito, mga kababayan. Yan. So, mga kababayan. So ngayon, mga kababayan, ay marami pong mga bisita sila ngayon dito sa Mount Kalasasan. Merong mga armed forces, Navy at ito, mga kababayan, no? Iba yung kulay ng kanilang uniform. Tapos merong mga doktor. So meron pong libre check-up ngayon dito.
So yun lang po mga kababayan, no? Ito po yung libre check-up nila mga kababayan. Yun lang mga kababayan. Maraming salamat sa inyo lahat. Hanggang dito lang yung video ko mga kababayan. Bye-bye.